Mga kapatid, mga kababayan, mabigat ang laban na hinaharap nating mga Pilipino. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today dito sa sitwasyon ng ating bansa. Hindi po kakayanin ng ating kasalukuyang presidente ang hinaharap na problema, dala ng korupsyon, dahil napakalawak po ng sinasakop ng korupsyon. Ang tinitignan po lang natin sa ngayon ay yung flood control project anomalies. Pero iba't ibang agencies po ng gobyerno ay hindi pa natin tinitignan. Lahat po yan ay merong korupsyon na dapat tingnan at dapat halukayin at dapat imbestigahan. Mabigat po ang ating hinaharap dito sa ating bansa. Kahit na po anong affiliation natin, kahit na po tayo ay hindi supporter ni President Marcos, anuman ang ating partidong sinusuportahan, magkaisa po tayo nang sa ganon itong hinaharap nating problema ay kahit paano maging madali or mabawasan man lang ang hirap gagawing pag-iimbestiga ng gobyernong ito sa mga nangyayaring korupsyon. Dahil po sinasabi ko nga, napakalawak ng dapat tingnan tungkol dito sa korupsyon. Nakafocus tayo ngayon dito sa flood control projects na kung saan may mga nasasangkot na mga legislators na nandiyan dyan sa lower house at meron din daw sa Senado. Kailangan po ang suporta nating lahat na mamamayang Pilipino para maibsan ang hirap at makatulong ang bawat mamamayang Pilipino, dahil hindi po kakayanin basta-basta ng sino mang independent commission na balak gawin ng Malacanang para mag-imbestiga tungkol dito sa mga korupsyon na ito. Nahaharap po tayo sa napakalaking problema. Magmula pa po noong mga nakaraang dekada, ever since mga way back 1960s, meron na pong korupsyon. At alam na alam po natin yan. Alam na alam ng mga opisyal ng gobyerno, alam na alam nitong mga senior members ng society na nangyayari yan noon na noon pa. Pero hindi po kasing garapal na mga pangyayari ngayon. Sobrang-sobra pong garapal ang ginagawang nakawan, dahil nga po nakita nila ang pattern na president after president after president, wala pong hinahabol tungkol sa korupsyon na yan. Wala pong nangyayari, wala pong nakukulong, wala pong nadidimanda. Lalong-lalo na diyan sa tinatawag nating upper house, diyan sa Senado. Ganun na rin sa lower house, diyan sa Kongreso. Natatapos po at natatapos ang bawat Kongreso every 3 years sa lower house, every 6 years sa Senado, nang walang nangyayari, walang hinahabol, wala man lang tinitignan kung merong nangyayaring korupsyon at walang nangyayaring mga insertions. Lumalabas po na talagang confirmed ang insertions. Ngayon po ay kayo din ay naakakusahan na nasa likod ng 140, Nino, almost 130. Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Yung media? Sa Politico po na merong report. Sino nga? Sir, Sino nga? Yung mga media reports. No, who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, Sino doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan, sunod sinabi 142 billion, sunod binura nila yun, ginawa 150 billion. Alin ba talagang sasagutin ko? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang, sunod sinama si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Bigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang
nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yun? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na ang Executive Secretary. Imbestigahan daw, hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taon to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan niyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyan. Pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. Changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now again, is the NEP perfect? Ang sinagot niya lang tungkol sa issue na yan, bakit daw yung 2% niya ang tinitingnan? Na kung tutuusin ay napakaliit kumpara doon sa buong budget. Hindi niya rin diretsong inaamin na meron yan. At ito raw ay isang demolition job para hindi siya manalo sa pagiging SP or Senate President. Pero nung lumabas ito, tapos na. Elected ka na as Senate President. Magtulong-tulong po tayo kahit na po anong affiliation natin, kahit na po tayo ay hindi tagahanga ni President Marcos, kung sino man pong partido ng politika ang sinusuportahan natin, magkaisa po tayo para sa ating bansang Pilipinas. Dahil itong si PBBM mukha naman pong seryoso sa gagawin niyang ipag-iimbestiga. Kailangan niya po ng moral support kung hindi natin kayang bigyan ng mga physical support, yung ating moral support at iba't iba pang mga pagsusuporta gaya ng pagbibigay ng mga information. Tulungan po natin si PBBM nang mapadali ng bahagya ang kanyang gagawing investigasyon. Suportahan po natin ang kanyang pinaplano na magkaroon ng independent commission para gumawa ng investigasyon na to. Hindi po natin maaasahan ang investigasyon sa Senado, hindi po natin maaasahan ang investigasyon sa Kongreso or sa lower house. Bakit po? Kasi nga po, may mga politiko dyan na nai-involve. Nasasabit ang mga pangalan tungkol sa anomalyang ito. At gaya nga po na sinasabi ni Mayor Magalong, meron nga daw mahigit 6 na po or 67 to be exact doon sa mga nakaraan niyang sinasabi na may mga koneksyon sa kontraktor kung hindi man mga contractors mismo na mga congressmen. At dito naman po sa Senado, ang lumalabas po rito yung 142 billion na insertion na lumalabas na umuugong-ugong na siya ang nag-facilitate or gumawa ng paraan para magkaroon ng insertion na to. Wala pa po tayong hawak na mga ebidensya eksakto tungkol dito, pero itong gagawing privilege speech, yung pangalawang privilege speech na gagawin ni Senator Ping Lacson, baka magkakaalaman na. Hopefully, meron na siyang mga ebidensyang hawak. Hopefully, meron na siyang ibibigay ng mga pangalan nang sa ganon, makakilos ng maayos, maumpisahan na ang pagtukoy dito sa mga corrupt na mga officials, corrupt na mga public servants. At ano po ba ang kasalukuyang nagaganap diyan sa Senado? Tuloy-tuloy naman po daw ang ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pero bakit hindi po tayo masyadong sang-ayon dyan? Kasi nga po, yung mismong pinuno ng Senado, itong si Chis Escudero, ay nasasangkot ang pangalan tungkol dyan sa insertions. Kaya ano ang mapapala natin dyan sa ginagawang investigasyon itong Blue Ribbon Committee na pinamumunuan itong si Marcoleta, kung sila mismo kasamahan nila na nagtaguyod, dumepensa diyan sa pagpapatuloy ng trial ng impeachment ni Sara Duterte. Isa po silang black diyan na lahat sila ay sumusuporta doon sa wag matuloy ang trial ni Sara Duterte. Kaya po pinagdududahan natin ang motibo nitong si
Marcoleta, si Rodante Marcoleta, dahil nga identified naman siya, inaamin niya, hanggang ngayon, wala naman siyang dinasabing hindi siya supporter ng mga Dutertes. Ang masakla po dyan, mga kapatid, mga kababayan, inaamin niya at pinapakita niya sa mga sinasabi at kilos niya na talagang pro-Duterte siya, at ang kilos nila ng mga pro-Dutertes hindi ayon sa kanilang mga sinumpaang pagsiserbisyo sa taong bayan. Sila po ay mga public servant. Supposed to be, ang pinagsiserbisyuhan nila, tayong mga mamamayang Pilipino, hindi isang pamilya. Na ganun ang nangyayari ngayon. Itong sila Chis Escudero, itong sila Joel Villanueva, itong sila Bongo, itong sila Bato de la Rosa, itong sila Robin Padilla, hayagan po, kasama na po si Amy Marcos, hayagan ang pagsuporta nila sa mga Dutertes. Hayagan ang pagsuporta nila tungkol diyan sa pagpapahinto ng trial, wag matuloy ang trial itong si Sara Duterte. Mga pinasasweldo po ng taong bayan yan. Tayo pong mga mamamayang Pilipino ang nagpapasweldo sa kanila. And yet, ang kanilang trabaho, ang kanilang kilos, ang kanilang mga pananalita, pagsuporta at pagpapakita ng kanilang paghadla para magkaroon ng accountability itong si Sara Duterte. Hindi po natin sinasabing guilty na kaagad itong si Sara Duterte. Ang gusto po ng mamamayang Pilipino, matuloy ang trial nang mapatunayan natin kung talagang guilty or not guilty itong si Sara Duterte. Yan po ang accountability na guaranteed sa konstitusyon natin. Kung ang matataas na opisyal ay pinaghihinalaang merong ginagawang hindi maganda, kung merong korupsyon na ginagawa na pinaghihinalaan, pero ito ay naimbestigahan sa lower house at lumalabas may mga ebidensya. Kaya gusto natin matuloy ang trial nito, maihayag sa bayan, sa buong bansa, kung ano ang mga ebidensyang hawak ng mga congressmen at mapatunayan kung guilty or not guilty itong si Sara Duterte. Pero, gaya nga na sinasabi ko, luging-lugi po tayong mga mamamayang Pilipino. Dahil diyan pa lang sa pagpapatuloy ng trial, hinaharang na nitong mga supporter, mga sumasamba dito sa mga Dutertes. Sinasamba itong si Sara Duterte. Hinahadlangan nila na matuloy ang trial, na dapat neutral sila at pinapakita nila na sila ay nagsiservisyo, sila ay nagtatrabaho para sa mamamayang Pilipino. Pero hindi. Yung mga pinapasweldo natin, ginagastusan ng mamamayang Pilipino na at least 100 million a year per senator. Tama po. 100 million pesos kada taon bawat senador. May mga dagdag pa po yan. May mga perks pa po yan. Lalong-lalo na kung ikaw ay maraming hawak na committee. May mga additional perks po yan. And yet, wala tayong makitang pagiging neutral, pagmamahal sa bayan, serbisyo sa bayan, kundi serbisyo sa mga Duterte. Napakasakit mga kapatid, mga kababayan, na ganyan ang nangyayari sa ating mga senador. Isipin nyo, 100 million kada taon bawat senador. At least, ginagastos nating mga mamamayang Pilipino sa kanila. Pero nagsiservisyo lang sila para kay Sara Duterte. Para kay Digong Duterte. At ngayon, eto na nga, may Blue Ribbon Committee ibinigay ni Chis Escudero diyan kay Marcoleta, ang isang importanteng committee na yan. Bakit? Para mamaniobra nyo ang mga gusto nyong resulta ng investigasyon diyan? Ganyan ba, Chis Escudero? Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, itong si Marcoleta masyadong pasikat doon sa kanyang pwestong nakuha. Ang feeling niya, napakagaling niya na. Pinagkaloob sa kanya ni Chis Escudero yung committee na yan dahil nga rin sa kanilang mga hidden agenda. Meron silang mga agenda na gusto nilang i-operate diyan sa Senado, palabasin diyan sa Senado dahil nga ginagamit nila ang kanilang numero diyan. Medyo lumalamang-lamang sila diyan sa numero ng
mga kakampi ni Duterte. Alam nyo, nakakatawa dito, galit na galit siya nung si Kiko Pangilinan ay nagsalita na sinasabing agree siya na magkaroon ng separate, independent commission na mag-iimbestiga tungkol dito sa mga corruption to. Particularly diyan sa flood control projects. Galit na galit itong si Marcoleta. At sinasabi niya, iniinsulto raw siya. Si Senator Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nagpresenta kayo sarili na isama. Pero kasi susulat siya, Opo. kung pwede sana maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya ka? Ano gusto niya palabasin dito? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan... Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan... Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan... Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. saka wala siyang tiwala sa committee. yun pa. Hindi, manawagan ka. Ayun, nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosin yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcolet? Nabubuo pa ng isang committee, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto. Nang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nung nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba? Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun ang sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Oho. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Ipinasikat niya pa na itong si Kiko Pangilinan ay nag-apply sa kanya para maging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Okay, internal nyo yan. Wala kaming masasabi dyan. Pero ang pinalalabas niya na siya ay naiinsulto dito sa sinabi ni Kiko Pangilinan. Na actually, itong sinasabing independent commission para mag-imbestiga nanggaling naman talaga sa Malacanang yan. Na sinusuportahan natin. Bakit? Alam natin na walang mangyaring magandang resulta diyan sa Senado, diyan sa Blue Ribbon Committee na yan, na pinapasikat nitong si Marcoleta. Doon sa programa na nakita ko, doon sa SMNI, may mga kasabahan siya ron, na mga media men, sinusulsulan pa siya. Dinamay pa yung pangalan ni Sharon Cuneta. Hindi naman po siguro tama yan. Unang-una, alamin po muna natin ano ba pinanggagalingan nung ganyang usapin na sinasabing magkaroon ng independent commission. Galing po yan sa presidente mismo. Pangalawa, Marcoleta, hindi naman talaga credible ang ginagawa niyong investigasyon dyan. Dahil kung credible yan, masyado niyong pinaliligoy-ligoy ang investigasyon ninyo, ayaw niyong tumbukin yung talagang pinanggagalingan ng problema. Iniipit niyo yung gitna. Kumbaga po sa ahas, merong ahas na gusto mong dakmain. Para hindi ka matuklaw ng ahas, kailangan mong hawakan niya sa ulo. Dahil nandoon yung brain, nandoon yung pangil, nandoon yung kanyang kamandag. Ang ginagawa niyong investigasyon diyan sa Senado, dinadakma niyo yung problema sa katawan. Wala kayong intensyon hawakan, pigilan ang problema, hawakan sa ulo. Nang sa ganon, matukoy natin sino ba talaga ang utak niyan, kanino ba talagang kamandag yan. Pag hinawakan mo sa gitna ng katawan yan, yung trunk ng puno, kumbaga, hindi mo tinitira sa ugat. Matutuklaw ka niyan. Or nakaredy yang tumuklaw sa'yo anytime. Ibig sabihin, kung ayaw mo talagang isolve ang problema, hindi mo talaga dadakmain sa ulo. Kumbaga sa puno naman, hindi mo huhukayin ng ugat. Doon ka lang sa gitna. Sa puno, sa trunk,
hanggang doon sa mga dahon lang. Yan ang gusto nyo mangyari dyan eh. At may mga may mga sulsul pa dyan na mga katabi niya dyan sa programa na yan. Ginagawa nyong napakagaling. Nilalagay nyo sa pedestal itong si Marcoleta. Na alam natin na hindi naman talaga tutumbukin ito ang totoong problema. Kaya galit na galit siya na magkakaroon ng independent commission. Insulto raw sa kanya. Ngayon, Mr. Marcoleta, palibasa, bago ka lang dyan, ito sasabihin ko sa'yo. Walang makakapigil, hindi insulto sa sino mang senador, kahit na ikaw ay nasa Blue Ribbon Committee, hindi insulto yan. Ang ginagawa niyong investigasyon, for your information, baka hindi mo alam. Senador ka pa naman, lawyer ka pa naman, baka lang hindi mo alam, sasabihin ko na. Ang ginagawa niyong investigasyon dyan, ang purpose niyan ay in aid of legislation. Kaya hindi ka dapat magselos. Hindi ka dapat magalit kung magkakaroon ng independent commission na mag-iimbestiga. Dahil ang independent commission, pag nalagyan ng mga tamang power yan, sila ang magtuturo ng mga kriminal, sila ang magpa-file ng kaso, sila ang kukuha ng mga ebidensya, sino ang mga kasangkot dyan na hindi mo gagawin dyan sa iyong committee, na Blue Ribbon Committee. Gagawin mo ba yan? Nandun ka lang sa gitna. Paligoy-ligoy kayo, mga engineer ang ididiin nyo dyan, DPWH ang ididiin mo dyan, at most likely, ididiin mo rin dyan yung ibang mga congressmen. Pero never mong pupuntahan yung ulo ng ahas. Hindi mo huhulihin ang ahas sa ulo. Hindi mo doon nahawakan yan. Kasi mabubuking kung sino talaga ang utak niyan. Hindi mo gagawin yan. Kaya kung hindi mo alam, Marcoleta, na ang ginagawa mong investigasyon ay in aid of legislation, sinasabi ko na sa'yo. Kaya wala kang pakialam sa gagawing independent commission na mag-iimbestiga ng problema na yan, ng korupsyon na yan. Masyado kong nilalagay sa pedestal ang sarili mo. Na akala mo, all-knowing ka. Lahat magagawa mo dyan sa ginagawa mong investigasyon. Hindi po. Nalilimutan mo na or hindi mo talaga alam na ang purpose ng iyong pag-iimbestiga ay gumawa ng legislation, gumawa ng batas. Hindi ka naman manghuhuli dyan, hindi mo ituturo, hindi ka magpa-file ng kaso kung sino man ang guilty dyan. At bukod doon, talagang wala kang intensyon na paratingin doon sa pinuno ng korupsyon na yan, hindi mo ituturo, hindi mo iimbestigahan ang pinuno ng korupsyon na yan. Hindi mo gagawin yan. Kaya ano ang inangaw-ngaw mo na magkakaroon ng independent commission na mag-iimbestiga? Wala kang pakialam doon. Intindihin mo yung trabaho mo dyan na gumawa ng batas. Again, uulitin ko, ang trabaho nyo dyan, ang ginagawa mong investigasyon, in aid of legislation yan. Kuulihin mo ba? Or hahanapin mo ba ang pinuno dyan? Lalong-lalo na kung kakampi mo? Pa-filean mo ba ng kaso ang mga pinuno ng korupsyon na yan? Gagawin mo ba yan? Siyempre hindi. Kaya magkakaroon ng independent commission, wala ka nang pakialam doon, Marcoleta. Galit na galit ka dito sa mga taong nagsasabi, katulad sila Tito Soto, sila Lacson. Galit na galit ka sa kanila eh. Dahil sila in favor of the yung independent commission na sinasabi. At itong si Senator Ping Lacson, inaantay na natin yan, yung kanyang another privilege speech na kung saan baka magbigay na siya ng mga pangalan kung sino-sino ang involved dyan na hindi mo gagawin dyan sa iyong investigasyon. Kaya wag ka nang magngaw-ngaw tungkol sa independent commission. Idinamay nyo pa si Madam Sharon Cuneta dyan sa programa nyo. Makapagpatawa lang kayo, maging mukhang credible lang kayo dyan sa ginagawa nyong mga programa nyo. Gusto nyo maging katawa-tawa, gusto nyo maging credible kayo, tinutukoy nyo pa yung mga taong walang pakialam sa politika. Mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito na lang po. Magbabalik pa po tayo. At doon po sa mga bago lang dito sa aking channel,
huwag po nating kalimutan na mag-subscribe. Ang dami-dami pong nanonood ng aking episode, ng aking video, pero kukunti lang po ang nagsusubscribe. Malaking tulong po ang subscription ninyo. Malaking tulong po ang pagla-like ninyo, pagko-comment ninyo, at malaking tulong po kung inyong isi-share sa inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak itong ating napag-uusapan dito. Gusto po nating palaki na ating community kasi po ang purpose ng ating programa, tulungan natin ang ating gobyerno na umayos. Yung mga hinaharap na problema ng gobyerno ngayon, hindi po kayang mag-isang gampanan yan, isolve ng ating presidente at ng mga kanyang tauhan kung hindi po tayo magkakaisa. Tumulong po tayo. Kahit na po anong political affiliation natin, kahit na po sino ang mga sinusuportahan natin, ito pong gagawing investigasyon para sa ating lahat na mamamayang Pilipino po ito. Para po sa ikagaganda ng ating bayan. Thank you once again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.